Hello, good morning. Then, sa previous nga video, nag-install taong Laravel sa local computer, which is ang code i-open na dire. So, karon ang atong button is dili na ito magamit ang Laravel if wala tayong database. Kay ang purpose sa Laravel is siya ang mo manipulate sa data nga naa sa database. Then, mas gipadali niya ang process ana. So karon magbuhat og database. So ang atong gamiton is XAMPP. For sure aware naman mo ani kay common na siya. Then third year naman mo for sure nagagamit na jud mo ana. So ako lang i-turn on ang MySQL. Familiar naman jud mo ani no ang XAMPP. So i-start na ninyo ang Apache and MySQL. So once mag-start na siya, add to sa browser, i-type lang ang localhost / php myadmin. So para na mo diretso sa website mismo sa MySQL. So na diri ang mga project nga ibang buhat pod nako. So magbuhat ta og example. So, for example, magbuhat og database nga ang pagbuhat og database sa mo sa new. Then makita ang name sa database. Laravel lang ato ibutang. Then mag-create ta og pinaka-common nga table, ang users. Tiputan na to siya upat ka column. Then ang first column is syempre ID. Then F name para sa first name. Then L name. The next is age. Di ka pwede mo tawag age din, no? So ato siya ibutan na lang og email. Then varchar ni siya, varchar. Then varchar ato lang i 60. Then need ni siya set to null para if wala siya value dili siya mag-error. So dira siya if makita ninyo ayahang structure, ang ID is naka auto increment, need na siya para inig-register nimo sa data. Ang imong i-provide ang first name ra, ang last name ang email. So ang atong ibuhaton is ato na siyang i-connect si Laravel nga database sa Laravel nga project. So diri sa Laravel guys is simple kaayo ang pag-connect sa database. Kung sa ato mo sa native nga PHP, mag-create pa mo og connection.php nga file. Then imo na siya i-include sa tanan nga file nga mag-need ana nga connection. Pero diri dili na ingon ana. Arita sa .env, ang pot pasabot anang .env is short na siya for environment configuration. Then diri sa part sa ubos naa siya configuration nga nag-start og db underscore. So diha ang configuration sa mga database. So ang connection niya nga gigamit is MySQL, sakto na siya. Then ayahang host is 127.0.0.1. If tan-aw nimo siya dire sa connection, so ang kining localhost di ay pwede na nimo siya ilisan sa 127.0.0.1. The same ra pud na sila. So ang atoa lang kay nasa local computer man ta,
So atong gigamit is localhost. So kini siya meaning accurate na ni siya. Sakto na ni siya dinhi. So pero pwede mo siya ilisan og localhost if ganahan ka. Pero ang pinaka common jud is 127. The 33.3306 sakto na po siya. Ang pangalan sa database Laravel. So default na siya nga ang name sa database Laravel ha. Ay magkibong sakto na siya daan. Then username is root. Sa XAMPP sakto na siya. Root yun na ang default nga username. Then wala siya password. So meaning connected din na siya. Pero once nga ilisan nyo yung username, ilisan lang sa niya. So kana siya maka-connect na siya. Then unsa siya pag-try og connect. Saan mo pa siya pag-check. So ang pinaka-option nato is mag-insert ta og record. So unsa siya pag-insert og record? Simple na jud na siya kaayo. Ako ihatag niya ang source code. Akong i-type diri. Then i-follow na ninyo sa next nga activity nga akong ihatag ninyo. So before ta maka-create og insert nga record, nabatay mga una nga buhaton. So ang first atong buhaton is mag-create ta og controller. So para maka-create og controller, ara lang mo sa split terminal. Ato lang siyang i-split para makita ninyo. Then naka-command pod ang pag-create og controller. So ang controller man na siya itong i-call para maka-insert ta og record. So ang pag-create og controller is ingon anira PHP artisan make controller. Then unsay name sa method ni imong buhaton. So since mag-insert man ta og record, atong ibutang is insert record. Then ma-create na siya. If mori ka sa app HTTP controller, naa dihay insert record. So dire na ta nga part maka-insert og record. So if yun siya i-check, naka-class na siya. So pasabutan na ang class di ay sa collections of methods. So pasabutan na sulod ani pwede ta mag-create og methods na. So ang pag-create of methods, for sure aware sa buan if nag-use na mo native nga PHP, di same raman pod siya. So public static, then function, then ang name is insert. Then ang kining request ato lang ibutang dire. So ang kining request mao ni siya magunit sa mga parameter nga to ang gamiton. So for example, atong i-return ang request. Then kung usay naa nga parameter ma-print na din ha. Pero dili pa siya ma-print kay need ta og route. So ang purpose pod sa route, diha mabuhat nato ang path sa API nga makita nimo sa URL. So atong pabuhat ang example para mas clear. If mali ka sa route, naay API din ha nga file api.php. So para maka-create ka og route, simple ra kayo mong buhaton. Mag-type ra ka og route, then get. Duha din siya ka option, no? Pwede ka mag-post. Ang purpose of post, for example, nag-upload ka og photo, di pwede ang get, post imong gamiton. So yun ana siya ka di siya ingon complicated kaayo, pero nagyud ta gi-follow nga standard jud ana. Then ang next atong ibutang is unsa siya nga name nga method atong gibuhaton. So ang name sa method is insert record. Then ang next is magbutang ka og parameter asa gikan ang method nga imong gi-call. So para makuha nimo ang content diri ari ka sa method nga gibuhat, i-copy-paste ra nimo siya. Then ang name sa class
then i-declare nimo siya nga class na siya, then ang name sa method. So wala na siya yung error kay kompleto naman siya. So ang put pasabot aning app HTTP controller insert record, mo ni ang path niya. If tanon mo siya app, so mo siya ang gimin, then HTTP mo siya nga folder, then controller nga folder mo ni siya, then ang insert record mo ni siya nga file, then sud-an na ay class nga insert record, then na siya function nga insert. So the same ra siya, igo rin niya siya gibutang ano address, gilocate na to. So pwede na nato siya i-call sa URL na. So ang pag-call sa URL kato nga method, ang i-type nimo is API kay API man na atong gibuhat, then pangan sa method. So naa siya ni return nga bracket kay o array brace kay empty man siya, pero once butangan nimo siya og value, for example ang value sa fname kay JSON, so ma-return sa siya. If butangan nimo siya and then lname kay lepreso, so ma-return po siya. Then if butangan nimo siya og email, ang email nako is jasonlepreso@gmail.com, so ma-return po siya. So ang put pasabot ani kini nga parameter, pwede na to diri i-pass ang mga parameter sa form para ma-insert na siya sa record. Okay, so ana siya ka simple. So para makuha nimo siya ang kini ang mga parameter, ang buhaton pud nimo ana ari ka sa insert record. So para matagsan nimo siya og kuha, imo i-type ang fname. Pero actually pwede naman na ilahos, no? Pero since mga first timer mo sa Laravel, ako lang i-clear. So lname din ang usa is email. So naanira pagkuha sa parameter, if ang atong i-print ang email ra, for example kini siya ato i-ilisan, so ang kining email i-ilis na ko sa return nga value, daon niya ang may tabo. So ang i-return niya isang email na lang. Then if ato siyang ilisan og lname, so lepreso, so inana siya. So, pero yung i-return ang request, naka JSON format siya, so inana siya. So inana siya ka simple. So mo ni siya ang base nga idea nga ninyo masabtan regarding sa pag-develop og API. So karon atong buhaton, mag-insert ta og record diri sa database. So insert na nato siya records diri. So pag-insert og record is simple na lang kaayo, kay ningon kunyo ganiha ang kining Laravel gipa simple niya ang pag-code sa PHP. So ang pag-insert og record ingon anira db, then table. Ang pangan sa table, sa pangan sa table is users, di ko sure na may s, check na to. Yes, sakto na siya s. Then ang gamiton ninyo is insert. Then i-insert ang fname. Then insert po na to ang lname. Then insert po na to ang email. So mo rin siya ang code sa pag-insert. Aton siyang i-paran. Inig-paran na to ani mag-error ni siya. Then ako i-discuss nga no. So mo ni iyang error, app http controllers db
not found. So ang akong previous kay gi-discuss ninyo sa first nga video regarding aning db underscore, so connection is ya. So ang kulang diri is connection pa sa database. So unsaon ninyo siya uh, pag butang og connection? So simple kayo siya, itry pa ka og use, then ang gamit imong i-call ang class nga nag-manage anang connection. So illuminate, ano siya nga spelling, ato lang copy paste kay copy og type. Then next is support, then ang next is ang facade. Di ko sure if na ba siya S or wala, ato lang i-check. If mag-error meaning na S. So sayop siya. Nasa hyper ko og types. Illuminate, support, then facade. Wrong spelling di ay. So ang facade is FCE, then ang insert record is wala daw siya nag so dili na ko siya pwede gamiton ta. Actually ang kulang is clear man siya. So batayanan din siya, no? Ang purpose di ani is kung naka-use mo og TypeScript, ang purpose ani is mo siya then. So na print siya, pero ato i-check is na insert ba. So na insert na siyang record. So ana ra siya ka simple. Then i-try na to og na ay error, ha. At least aware mo unsay mga common mistake. For example kana hindi nga siya nga base table or view not found. So laravel.user. So ang gi-declare diri is ang table nga laravel.user. Usa ginis mga common nga mistakes sa akong mga students. So at least aware na mo ana. So ang pasabot ra ana, wala ra s ang table name niya. So at least aware mo. If masaya pud mo sa column name, for example kana siya, mag-error po na siya, pero lahi iyang message. So column not found, basta gani ang term is column not found, naamoy na wrong spelling sa column name. So atong ibalik, then ako lang ilisan og name Kim. So insert po siya. Kung kabantay mo, ang ID is automatic po siya 1 ug 2 kaya naka-auto increment man na siya. So inana na siya pag insert og record. Simple na jud kay siya. So inana na siya. Pero kanto siya nga way is dili to siya formal. So ato siyang buhaton nga formalize. Ang pag-formalize ani siya, dapat magbutang mo og proper nga response. For example, inserted nga variable. So kining inserted nga variable mao ni siya nag-handle sa respond if na-insert ba siya or wala. So imo siya i-check if true ba siya or false. Then basta true, mag-return siya og message. So success true. Then ang message niya successfully registered. So, for example, is form ang imong gibuhat. Then else. Then mag-return sad ka. Then imo siya i-false. Then ang message niya is since false man siya, meaning wala siya madayon, nag-fail siya. So fail to register user.
for example kung ana siya, so if imo siya ibalik, so ang response niya is true na, so ang response niya is true, then successfully registered, so ingon ana na siya. So na siya ka simple. Na-insert na to ang record sa database, so sa anang way. So amo na siya ang pag-insert og record sa Laravel. So sa next nga meeting, mag-topic na po tag lain nga mga uh, functionality aning Laravel. So that's it, thank you.